So yun po, natapos na po kami sa aming check-up. Umabot kami ng mga 1 hour and 30 minutes doon. Kasi na mix up yung files na naman namin. Instead na yung sa akin yung ipo-pull out. Yung kay Dadong yung na-pull out nilang folder. Ewan ko ba? Yung nakaraan naman, yung kay Dadong yung kailangan. Oo, na-pull out nila pala nung last time yung kay Dadong. Pero, mayroong file na nakapangalan sa akin. Kaya nalilito yung doktor. Nagalit na siya eh. Sabi, bakit na-mix up daw yung mga yung mga files. Yung BP ko 144/100, kaya niligyan na ako ng pa-open gamot pa. Ayan, kumain lang kami dito sa Subway. Nag-early dinner. Kayo na yung early dinner namin kasi kailangan natin ng light lang na pagkain. Diba, Dadong? Ako lang ba? Akala ko pati ikaw. Yung light lang yung kakainin. Okay, thanks. Rice is life pa rin pala sa kanila. Sa akin kasi, ano na eh. Medyo, ano na. Letus. Wala nga ako letos eh. Hindi, may saging ako dyan na ano, saba. Fruits. Wala akong fruits. Ay, hindi. Meron din saging pala na ano, na lakatan. Pa nga oh. Half lang kinain ko. Mamaya naman. Dapat 1/3. Unti-unti lang. Wala tayo vlog ngayon na. Meron dapat ako vlog. Ha? Dapat sa'yo. May vlog ako na ano, about sa sabihin na naman ni Dadong, about naman saan yan. About sa ano yun, kababayan natin na hindi pa man din nakapunta dito pero parang ayaw na niyang tumuloy dito sa Canada. Alam mo kung bakit? Dahil daw mukhang mahirap daw talaga yung buhay dito. Kasi syempre may pagkatulad natin trabaho, mahirap talaga. oo nga. Pagka maganda yung trabaho mo dito, hindi mahirap, no? Hello mga ka-viewers, and unang-una sa lahat, maraming salamat sa panonood sa mga videos namin. And 2 days kami hindi nakapag-upload kasi medyo masama yung pakiramdam natin. So nagpa-check up tayo, tapos naresitahan ng gamot. Dahil syempre humahabol din kay Dadong, tumatanders na din. Medyo ano na, nagkakaedad na rin. High bladders na din, kaya ayan, binigyan naman tayo ng gamot, medyo okay na. Binigyan sa ng ano, maintenance sa HB niya. Oo. Binigyan na rin ako ng maintenance gawa ng, syempre, yung family history ko kasi medyo malakas yung ano eh, yung high blood sa amin, yung atake, mga ganun. So, sabi ng doktor, kailangan na sa age ko, kailangan ko na ng maintenance. Oo. So, Take note, ayun. take note mga ka-viewers, hindi ko siya hina-high blood. Narinig nyo naman. Hindi niya Sa lahi kailangan. nila yon. Hindi yun dahil Baka- sa first wife na ano Baka niya, mamaya- statement niya. Baka mamaya sabihin nyo, hina-high blood ko siya eh. Take note. Nanginginig. Sa lahi nila yon. So, ayun.
mag-shoutout pala muna kami kay Juan de la Cruz ng Winnipeg. Tsaka belated happy birthday sa anak ni Teresita Fariñas na si Michelle. Ayan. Pasensya na kung medyo late ang Oo, late yung shoutout namin. pag-shoutout kasi nga, yun nga, 2 days na wala kaming vlog dahil nga hindi maganda ang kondisyon ng vlogger namin. Hindi maganda yung pakiramdam. Masakit yung ulo ni Matonders. Tsaka shoutout din kay Paul Porras ng New Jersey. Ayan. At saka shoutout na rin sa lahat ng mga Sa lahat ng mga viewers. lalo na sa mga subscribers namin at saka sa mga silent subscriber din namin. Silent viewers. Silent viewers namin pala. Maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos namin at yun sa pagsubaybay din ng mga... At saka kung lagi ka naman nanonood sa amin, at hindi since pa na nanonood ka naman at hindi ka nakapag-subscribe, subscribe mo na para pa-subscribe hindi, na lang po. hindi mo ma-miss. Para hindi niya ma-miss yung hindi mo ma-miss yung iba mga namin upload mga namin. So yan po, ang video natin for today ay about to sa realization ng isang kababayan natin na malapit na silang ma-PR pero parang mas pipiliin niya yung Pinas over Canada. Ang background nito, ganito yung ano nila, ganito yung kanilang, yung senaryo, kumbaga. Si husband niya nandito na sa Canada. So, almost, ma-approve na yung mga papel nila, buong pamilya. Kasi, sila work permit, tapos, diretso ng, yung permanent residency. So, ganun yung pathway nila. Kaso lang, siguro parang, Nagdadalawang isip siya. hindi nagdadalawang isip. Parang ayaw niyang magstay sila ng mga anak niya dito. Oh, bakit naman kaya? Ayun, na-realize nila siguro na hindi ganun kadali yung buhay dito. Kagaya nung ikaw dati, gastos niya, syempre pang isang tao lang. Tapos, kung halimbawa na magpapadala ka sa amin sa Pinas dati, magkano lang padala mo, pero malaki na yung equivalent ng pera pagdating dun sa Pinas, 'di ba? Kumbaga, kayang-kaya mong buhayin yung pamilya mo. Kung halimbawa dun sila sa Pinas, ang ano lang dun, syempre magkakaiba, magkahiwalay nga kayo. Parang Siyempre yun ang ang kapalit eh. Ayun. Kaya yun ang nag-hold sa kanya. Para na parang nag-aalanganin siya na magstay dito. Yun siguro kasi, iniisip nila kasi pag nandito na yung family mo, 'di ba? Dodoble yung gastos mo. May chance mas naman. malaki ang pamilya, kailangan mo ng malaking space kagaya ng pag ikaw lang kasi Tirahan. bed space ka, magkano lang, tapos all in pa ng mga 350 to 400 carry na, 'di ba? Pero pag may mga anak ka na, syempre kailangan mo mag-rent ng like isang unit talaga or kagaya nito basement, 'di ba? Para may sarili kayong space para sa mga bata, ganyan. Kung may 3 anak ka, kailangan mo talaga may 3 rooms. Kung malalaki Lalo na mga babae yung anak mo at saka malalaki. Kailangan mo talaga ng ganon kasi yung master bedroom kayong mag-asawa na may maliit na anak. Tapos yun nga sa utilities, kagaya niyan. Kasi pagka, di ba, nasabi ko na utilities kasama na dun. Minsan all in na yun sa 300 to 400. Pero pagka solo mo na, syempre yung bills, lahat yun, sa'yo yun. So, malaking din yun. Dagdag gastos. Tapos groceries, syempre pagka nandyan na, dodoble or triple yung magiging gastos mo sa groceries, 'di ba? Bigyan lang namin kayo ng konting idea about sa bahay kasi dati nag-rent kami, nagsulo kami kasi ng rent sa bahay. 2 bedrooms lang 'yun Ang rent namin since na kakilala namin kapwa natin Filipino, binigay sa amin ng 850. Ayan. 850 pero labas ang mga utilities doon. Oo. Bali umaabot kami sa 1.4. Ang kasama utilities, no? Oo. Kasing utilities doon, energy, water, Power. electricity, power, internet. Yun na yung lahat. 4, no? Oo. Yun, 4. Mabigat. Oo, mabigat siya pagka
mabigat siya pagka yung solo mo na. Kasi ang energy kasi, power at saka yung water kasi up and down yan eh. Kaya hindi mo siya makontrol na yung babayaran mo every month, ganito lang. Taas baba yung bill Taas niya. baba siya. Tapos yun nga, isa pa, yung sasakyan. Pag iisa ka lang dito, yung sasakyan, pwede kang maki-carpool, pwede kang makisabay, pwede kang mag-public transport. Pero, pag nandito na yung pamilya mo, iba na. Kaya Pwede nga, ka rin naman mag-bus, kailangan pero mo mahirap talaga talaga. mag-provide. Lalo Oo. na may student ka. Oo. Kasi ang student kasi maaga ang pasok nila. Hindi mo pwede na pag-abangin mo dyan ng napakalamig. Pwede din naman, sa iba naman nag-work naman yun eh. Kung pwede kang i-bus, take ka talaga ng bus. Kasi mas Pero, makakatipid ka eh. Hindi, pero para sa akin, para sa safety ng mga bata, talagang kailangan mo mag-provide ng Hatid sundo sasakyan talaga. mo para ihatid sundo mo. Especially winter. Ganun lang sa akin para safe ang anak ko. Siyempre papa, pag may sasakyan ka, kailangan mo ng insurance, registration, 'di ba? So, lalo na patigas. Ayan, Bali, 3 yung nadadagdag nadadagdag sa'yo. Autopack na mo, babayaran. autopack, gas, insurance, at saka monthly. Nabayarin kung bago. Kung bago. Oo. So, yun, medyo nagbi-build up yung bayarin pag nandito na yung pamilya. Plus pa mga phones, Mga phones pa. mga phone bills. Mm. Yan ang dapat kasi i-consider dito na At syempre kailangan personal insurance ng isa buong pa yun, pamilya. isa pa yun. Ayun. Hindi pwede na, Napaka-importante din yun. hindi pwede na magstay kayo dito. Pwede naman siya, pero For security lang din. napakalaking bagay na kayo ng mga family. Mayroon kayong mga insurances, life insurances. At isa siguro din sa mga kinonsider nila is grabe yung winter dito sa Saskatchewan. Tsaka ito kasi hindi lahat ng mga tao kumbaga sanay or ready na tumira sa ibang bansa. 'Di ba? Yung mga mag-abroad. Mayroon din May kasi mga ganong tao kasi siguro, kaya isa yun siguro sa din niya, yung mga fear niya ba na baka pagdating dito mahirapan sila, ganyan, tapos malaking adjustment, syempre malaking adjustment kasi syempre maninibago ka. i-share ko lang to. Mayroon akong kakilala dito, matagal na rin sa Canada. Tapos yung partner niya, maganda ang trabaho sa Pilipinas. Kaya nag-aalangan din na magstay dito. Kasi parang siguro sinabi na rin ng asawa niya na mahirap din ang trabaho dito pag ganito. Kumbaga parang yun din ang nag-hold sa kanya since na maganda ang trabaho niya position niya doon sa atin. Sa Pinas. Oo. Hindi ko na babanggitin yung pangalan para hindi. Ang kikitain niya doon at saka dito, mas malaki doon. Tsaka komportable, syempre, dahil doon ka sa sarili mong parang iniisip bansa, niya diba? kasi na magsisimula siya ulit ng panibago dito hanggat na hindi na siya natuloy dito. Pero Pero pumasok siya sa PR dito. PR sila. Pero ano nangyari? Pero ang nangyari, every time na babakasyon, ganon, hanggat na na-revoke na yung nila. Oo. Kasi ito po pala, nila. Sa mga hindi pa po nakakaalam, para po kasi keep mo yung pagiging permanent resident nyo dito sa Canada, within 5 years po, dapat may 2 years kayo na may 2 years kayong stay dito. Equivalent po yun sa 730 days. So, pag halimbawa, in 5 years, pwede naman siyang putol-putol. Let's say, kung ngayong taon, nagstay kayo ng 2 months, tapos uwi sa Pinas, next year, balik ulit kayo. Parang may ano lang ba, yung presence nyo andito. Oo. May record kayo. Pero, yun nga, kailangan mo kumpletuhin talaga yung 730 days dito sa Canada within 5 years. Ang doon,
ang isa dun sa i-consider mo, syempre, pag ganon-ganon ka, yung pamasahe mo. Yan yung i-consider mo, syempre, di ba? Yung pamasahe, syempre, halimbawa may mga anak kayo, magkano yun? So, yun po, dapat i-take note lang din na may validity lang yung ano natin, yung sa COPR, kung kailan ka dapat pumasok dito ng Canada. So, may deadline. So, pag halimbawa na mag-decide kayo na sa Pinas, ayun, i-ano nyo rin, kumbaga, pagdesisyonan nyo rin kung gusto nyo ba talagang makip yung PR nyo, kasi kung hindi, ayun, baka mamaya mawala sa isip nyo na, within 5 years pala, kailangan ko magstay ng 2 years sa Canada para sa sunod ma-renew pa. So, sayang din yung opportunity, diba? Kung halimbawa, lalo na sa mga bata. So, Hindi. Kung ako naman para sa kanya, since na hindi niya pa naman na-try ang buhay dito, i-try niya at saka i-observe nila at saka tulungan sila ng asawa niya kung paano nila mairaos yung buhay i-cope up, dito. ang buhay dito, kung paano nila i-adjust na kasama ang family nila. Oo. Ganun lang naman. Sayang para sa mga bata. So, Pag hindi talaga mag-work, doon na kayo siguro mag-decide na Pinas bumalik na kayo. lang. Or hanggat andito pa kayo, mag-ipon kayo ng kahit pa paano. Pang kapital, Tsaka start. balik Pinas. Ganun lang naman ang sistema dito. Makapag trabaho para sa kinabukasan ng mga anak natin. Kaya try. Walang mawawala. Oo nga. Kahit kami, sa una talaga, mahirap. Mahirap sa umpisa, pero, ayun, matutunan mo rin yung buhay dito. Wala namang mawawala pag sinubukan mo. Subukan mo lang. So, yun lang po muna yung ma-share namin sa mga kwentong buhay Canada. Tapos, sa mga subscribers namin, mga viewers, maraming salamat sa palaging panonood. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po sa aming channel para ma-update po kayo kung ano yung mga i-upload namin. Yan, kung makita nyo, naka-turtleneck pa kasi malamig. Nilalamig na yung matanders. Hindi, galing pa ako sa higaan kasi kanina eh. Tapos saglit lang kami ng video kasi wala kaming may upload. Kaya yun. Wala kami ma-upload kasi. Kaya ito yung muna yung shinare namin. Nung nakarang araw pa sana namin i-share to, kaya lang hindi maganda yung Oo, masakit ang ulo ramdam ko. ng isa dito. Nag-BP kasi ako. First BP niya, 144/100 94? ata. Wala. Kahapon lang ako ng 100 kasi Okay, 94. 94, tsaka sunod 144/97. Tapos pagdating ko dun sa clinic, Diyos ko, yung doktor, hindi niya daw siguro hindi niya napulupot ng maayos yung pang BP niya sa braso ko. Kinabahan tuloy ako. Sabi niya, wala kasing BP, walang blood pressure. Hindi yun, patay nga, walang blood pressure. Oh. Tapos, nilipat niya sa kabila. Naging over 100. Diyos ko po, kinabahan ako. Biglang tumaas. So, Paano ayun. kasi kukuhaan pa lang siya ng BP, kinakabahan na. Oh. Tapos nung mataas yung BP ko, parang yung mga kamay ko, paa ko, nilalamig. Kasi ninenervyos siguro ako. Kaya hindi nababa. So yun, nung pagkainom ko ng gamot, medyo na-relax na yung katawan ko. So yun, welcome po sa Kaya sa mga viewers dyan na mga may nakakaranas ng ganon, ano ba yung ma-advise nyo ng mga pagkain para ma-reduce yung risk ng pagiging alta presyon. Okay. Ayun. Hindi, For sure, marami nag-less naman na ako ng pagkain. Kaya alam ko naman yung mga bawal na. Okay. So hanggang mga dito na lang muna ka-viewers, yung aming hanggang video for today. Maraming salamat sa palaging panonood at ingat-ingat. Ayan. Sa susunod na lang po. Ayan. Try namin na makapag-upload araw-araw. Oo, maka-video tayo sa labas kasi medyo gumaganda na yung panahon. Bye! Okay.